I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Ano nga ba ang mga posible maging epekto ng El Nino sa ating bansa? Alamin natin mula kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mantani, good evening. Magandang gabi, Joseph. Mga kapuso, mababa sa normal na dami ng ulan ang naranasan dyan po sa may Zamboanga at ilang lugar sa bansa. At base nga sa monitoring ng Pag-asa, halos buong bansa ay may kakulangan ng ulan. Yung kulay po lang nakikita nyo. Ibig sabihin yan, mas mababa kaysa normal yung ulan sa unang first 9 days ng January ngayong taong ito. Kasama na nga po ang malaking bahagi ng Mindanao dyan sa may Zamboanga. At kung titingnan natin yung outlook ng Pag-asa o rainfall outlook, magpapatuloy yung mababang pagulan, kulay dilaw at kulay pula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay para sa January. Sa February, ganun din mga kapuso, halos ito lamang silangang bahagi ng Mindanao mayroong normal na ulan, pero Luzon, Visayas at Mindanao, walang o mababa ang pagulan at magtutuloy-tuloy yan hanggang sa buwan ng Marso na kung saan mas malaki na yung mas makulang na ulan sa Luzon at Visayas. At kung mapapansin mga kapuso, ito pong mga lugar na apektado ng Northeast Monsoon, yung silangang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, ang siyang nakakaranas ng mas mababang ulan. At base sa monitoring ng iba't ibang international centers, nasa 80% na po posibleng matuloy ang El Nino. Nagkakaroon ng El Nino mga kapuso kapag uminit yung tubig dagat dito sa may South America o dito sa may Eastern Equatorial Pacific, samantalang dito naman sa may Western Pacific na kung saan nandyan yung Pilipinas at ibang bahagi ng Southeast Asia, lumalamig naman yung tubig dagat. Ang epekto nito kapag malamig ang tubig dagat, mas mababa mga kapuso ang ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, nagiging mas mahaba yung tag-araw o nagkakaroon ng delay sa onset ng rainy season. At mga kapuso, mas kakaunti po yung bagyong pumapasok dito sa ating bansa. Joseph? Mantani, based dun sa kanyang presentation, yung full brunt ng El Nino mararamdaman natin ng March. Pero yung mismong, kumbaga, panakanaka or konti-konti nating mararamdaman na starting when yan? As early as January? Latter part? Hindi, Joseph, magtutuloy-tuloy ito. Lalo na kasi sa ngayon, hindi pa opisyal na sinasabi ng Pag-asa na meron tayo El Nino. So yung pinakita natin na kakulangan ng ulan, ito ay January, magtutuloy-tuloy yan. Lalo na kung talagang magbabago yung temperatura ng dagat, hindi lang ngayong January, hindi lang hanggang March, kundi posibleng hanggang July o September, Joseph, maranasan natin yung kakulangan ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang nangyayari kasi, Joseph, hindi simultaneous, hindi sabay-sabay na nakakaranas ang iba't ibang bahagi ng bansa. Depende kung saan nanggagaling yung ulan. Katulad ngayong Northeast Monsoon, yung mga lugar na nauulan na ng Northeast Monsoon, sila yung unang makakaranas ng kakulangan ng ulan. Ngayon, pag nagpalit tayo ng hanging habagat, Joseph, at apektado pa tayo ng El Nino, yun namang Ilocos Region, ditong Metro Manila at yung western section ng Luzon, Visayas at Mindanao, ang siya namang magkakaroon ng kakulangan ng ulan. Mangtani, so are we saying na from January to September, yun yung posibleng epekto na mararamdaman natin yung El Nino? So that's 9 months na tuyo tayo? Yes, Joseph, yun nga ang isang ano natin na dapat ngayon pa lamang ay dapat pinaghahandaan na yan. Yun nga lamang, may mga lugar kasi na hindi ganun katindi yung kawalan nila ng ulan. Pero siyempre, apektado kapag nawalan tayo ng ulan, iba't ibang sektor ang maapektuhan tulad ng binalita kanina, agrikultura, power, at maging ang water supply, maapekto niyan iba-ibang level. Kaya depende sa kung nasang lugar ka, kaya yung paghahanda, Joseph, iba't ibang level din yung dapat na paghahanda natin dito sa inaasahan nating pagkakaroon ng El Nino. What we're seeing now, January 1 to 9, ganyan na yung level, no? Parang nasusunog tayo, parang nagbabaga yung Pilipinas. And that's going to be the situation until September. But would you be able to identify, sir, kung alin yung mga areas na talagang dapat ay paghandaan ng ating pamahalaan na magkakaroon ng mainit na temperatura? And therefore, baka yung mga kakibit na problema tungkol sa water supply, sa kuryente, kasi kung 9 months na ganyan, medyo malaking problema yan. Yes, Joseph. Dito nga, pinapakita natin. Kung titingnan natin yung kabungan ng January na rainfall,
makikita natin na yung Luzon, ibang bahagi ng Visayas at Mindanao, ito. So ngayon, may mga lugar na normal, ito ay base sa outlook. So dito, sa Luzon, hindi pa man apektado ng hanging habagat, ng hanging amiha o habagat, meron nakikita mo na mababa na yung ulan. Tapos pagdating ng February, ganun din yung sitwasyon, ilang bahagi lamang yung merong normal na dami ng ulan at karamihan sa February mababa rin. Isang napakababa at mababa. So ang ano natin dito, Joseph, halos lahat ng lugar dito sa ating bansa dapat ay magpaghandaan. No? Ang mangyayari niyan kasi yung mga local officials, dahil hindi lang naman ito yung huling El Nino, ito yung unang El Nino na maranasan natin. May mga 2015, 2016, naranasan natin yung El Nino. Taging matinding epekto niyan dito sa Mindanao. Opo. Kaya yun yung isang ano natin na iba't ibang level, maaaring sa agrikultura, sa ibang probinsya, yun ang posibleng epekto. Sa iba naman, water supply. Katulad dito sa Metro Manila, kung ang Agat Dam ay patuloy na bababa ng tubig, ngayong taong ito hanggang sa matapos yung bagong magtagulan, na isaasahan natin na baka madelay yung onset ng rainy season, ang epekto natin dito sa Metro Manila, yung water supply. Samantalang dito naman sa Ilocos Region, dyan sa may Central Luzon, dahil posible ring mabalam yung umpisa ng tagulan, yung agrikultura naman, yung maapektuhan sa kanila. Alright, so Mang Tani, so yung iba naman, silver lining dyan, is that yung mga kababayan natin are excited about the summer. Mas mapapaaga ba yung, kumbaga, pagdedeklara ng summer season? Ang isang ano natin, Joseph, maaaring magsimula yung summer season ng first half ng March at baka mas mainit yung ating dry season. Dahil nga dito sa El Nino. At nagsisimula yung tagulan mga second half ng February, ng May. Pero dahil sa El Nino, posibleng baka second half ng June magsimula yung tagulan. So yung isang buwan na madidelay yung onset ng rainy season para sa taong ito, medyo malaking epekto na yan, lalo na sa water supply dito sa atin. So yun yung mga posible. Pero ang isang nakikita nila, mas mainit yung ating dry season dito sa Metro Manila ngayong taong ito dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Alright, pero dapat pa rin paghandaan yung consequence. No, maraming salamat po, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz po, ang ating GMA resident meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.